Hi everyone and welcome back to the Upper Room with Pastor Doc. Kamusta po ang lahat? At sana po ay you had a wonderful week. And thank you mga kapatid for watching our previous episodes here in the Upper Room. Kung napapansin niyo po, ngayong episode na ito, wala po ang mahiwagang dilaw na upuan. Dahil na ito po ay umpisa ng series of our destination podcast, our destination vlogs for the Upper Room. Outside, you can see a very serene and silent community kasi nandito po tayo sa Cavite, dito po sa Union Theological Seminary. Uy, magkakaiba tayo ngayon ng lugar. Ito po ay ang UTS, isa po sa seminaryo ng United Church of Christ in the Philippines. So, ibig sabihin, ang mga nag-aaral po dito ay mga magpapastor. Majority of them ay magiging pastor in the future. Ito pong araw na ito, I am so blessed to have with us. At salamat po dahil umuo po siya para sa episode na ito. And I'm so thankful at privileged and honored na makausap ngayon to sit down and converse with a beautiful friend. Isa po siya sa mga naging teachers ko din sa ETS, sa Baguio po nung ako po ay nagsiseminaryo. Today, we will be hearing her testimony about being raised by two lesbian mothers because of great love. Kaya ang ating kaibigan ay magte-testify that she was raised by two women with great love for her. Kaya siya ay lumaki at naging isang mabuting tao dito sa ating community. Friends, help me welcome my good friend, Reverend Carlene. Hello, Rev! Hi, mga ka-Upper Room! Yay! Hi, thank you for having me, Past Doc. Yes, and Dito thank you sa rin po for saying yes. Of course. Hindi mo ako matanggihan. True. Sa true. Sa true. Kasi maganda po yung papel niyang pinasa. So, Sa ETS. Yes, at on time, so ang hirap humindi. O, di ba? Kasi Helena. pagsipagan. True. Sa totoo. Totoo, di ba? Teacher ko po siya sa ETS, Ecumenical Theological Seminary sa Baguio po, nung ako po ay estudyante ng Master of Divinity. Ako po'y malayo ang edad sa kanya, pero ang dami ko. Pero mas marami po akong wrinkles. Pero napakarami kong natutunan sa kanya. Sobra. Kaya nga, alam ko, siya ay maraming maituturo din sa inyo. Dito sa konting oras na nandito siya with us. So dito in the Upper Room, Rev, you introduce yourself. Sure. How do you want our viewers in the Upper Room to call you and know you? Very politically correct. So natuto nga talaga. Oo, syempre naman. Ang galing ng teacher ko. Salamat. Hi, mga ka-Upper Room. I'm Reverend Carlene. And I'm from the United Methodist Church, ordained clergy ng UMC here in the Philippines. Right now, my Episcopal appointment is with Union Theological Seminary. Ang tawag namin doon ay special appointment pag ikaw ay hindi na naidestina sa iyong local church. And so I am now in my second year. So 2023 ako nasa Union, nasa UTS as faculty development. Now I am regular faculty here in Union. Nagtuturo po ako ng ilang mga courses. Like this semester, I will be teaching Babaylan and Feminisms and Denominational History and Theology. Last sem, ay nagturo ako ng Christian Theology. So yan po yung mga tinuturo ko. I co-teach with our academic dean and other faculty here. And I also do administrative tasks in field education office. So field education office as assistant staff. And then at the same time, I also pastor the Salakot Ecumenical Church. Ito po yun, yung Salakot. So Salakot Ecumenical Church, ang mga nagpupunta po dyan ay mga UCCP, UMC, and other denomination. Yes. So not necessarily yung congregation namin
UTS community, and then yung mga nagtrabaho sa PCU, and others na From the outside, from the community. Yes. Yes. So, meron kami dyan, principal sa mga sa Dasmariñas, na dito na nila, Dito na ang church nila. na church, dito na sila. Kahit hindi sila taga-UTS. Hindi sila Yes. taga-UTS, hindi sila UCCP, hindi sila UNC. So, ibig sabihin, for those who are living within the vicinity, True. they can visit here and Yes. worship with you. Yes, No, okay. yes. It's a very ecumenical Yes. congregation. Correct. The last time we talked, nag-aaral ka. Yeah. Medyo tamad po siya eh. So, wala po siya masyadong ginagawa. Mana po ako kay Doc. Tamad siya mag-aral. Tama. Ano yung inaaral mo nga? Master of Theology, MTheol, nag-graduate na ako. Wow, congrats! Kaya, regular faculty na. So, I think sabay tayong graduate that year. Correct. Kaya nga naalala ko, MDiv nag-aaral ka MTheol ako, eh. yes. Oo. So, yon. And then, ngayon, ay yun nga, tuloy-tuloy. Faculty ka na faculty talaga. na. Oo. Dito sa union. Yes. So, that's who she is now. Siyempre, gusto nating malaman, saan ba nanggaling tong taong to't napakasipag, hindi ba? Di ba? Parang walang ginagawa sa buhay. So, saan ka ba? Dito ka ba? Dito ka ba lumaki? No. So, napunta lang ako sa Cavite nung nagseminaryo. So, Dito ka nag-aral, no? Yes. Dito. Master of Divinity, UTS, and then Master of Theology, UTS. Okay. But I was born in Culion, Palawan. Wow. Layo, di ba? Anong tawag sa mga taga-Palawan nun? Kuyunan. 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 Shout out sa mga taga-Kuyunan. Hello, mga kakulyoners. Ayan, okay. So, pero it's a very diverse also community in Palawan. In fact, yung language may mga Ilocano, may Bisaya. Really? Because Culion was a leprosarium for 100 Oh, yeah, years. yes. Correct. So, yeah. So, doon dinadala. Kahit saan ka pang lugar sa Pilipinas, basta mayroon kang may ketong, doon dadalhin. Kaya diverse yung culture. So, doon po ako pinanganak sa Culion, Palawan. So, doon na rin nag-high school, elementary high school, and doon na talaga lumaki. Pero nag-college ka dito sa Manila? Manila na, Philippine Normal University, mga ka-PNU, hello. Pero pag itatanong nyo sa akin, bakit naman inimbita to? Ano namang kakaiba dito sa buhay nitong bukod sa masipag siya? True. But we invited her because I learned from her. I also want you to learn from her life. She was raised by 2 lesbian mothers. True. Ano ang kwentong buhay mo nung ikaw ay lumalaki? Being raised by 2 mothers. Actually, iniisip ko nga nung di ba tinanong ko, anong mga ichichika dyan anong mga ichichika dyan sa upper room, mga ganyan, baka mga, paano ba to, pa-blind item, ganyan, mga pa-chismis ba? And then, binabalikan ko, ano ba yung gusto nating marinig, no? But, yun, so, iniisip ko, growing up, hindi ko talaga naisip na special yung pamilya namin, or like, parang, ano ba yung meron sa pamilya namin? Because marami din akong mga classmates na came from a single parent family. But growing up, I think ang both happy at saka hindi man. Kasi dalawa yung disciplinarian. Dalawa silang may sinasabi. Yeah. Pero pag may nakakahuli ng aming mga pagkakamali, for example ako. So, ako, sino yung nakahuli, siya yung unang kakausap. Hindi ko na to sasabihin kay ganun sa nanay. May ganon, okay. Pero next time, mga ganyan. So, both of them are very nurturing. Ang daming usap, ang daming upo. Mahilig silang mag-discuss. Babae eh. Yes. Tulad natin ngayon, chika. Maraming chichika. Pero siguro isa sa kung paano kami bilang pamilya. Nung nalaman nilang nag-iinom ako. Ay, ayan, oo. Eto na. Ang seminarista. Hindi ka pa seminarista hindi noon. Pa, Bawal eh. School eh. Bawal, okay. So, nung nalaman nila nag-iinom ako, sabi nila, sige, uminom tayo dito. I think that is to discipline me into like, paano ka ba pag nakainom? Right. Paano ka nagiging responsable pag umiinom? Kailangan ba walwal lang? Hindi ka na makauwi, ganyan. And so, every time nalalabas, may party, may birthday, ganun din sila. Nagtatanong, may inom ba dyan? May ganyan. So that they would know kung susunduin ba? Or paano yung... So, yung discipline nila, hindi ko matandaan kung mayroon kami mga bawal or what. Wala akong matandaan na bawal yung ganyan, bawal yung ganyan. Every time,
lagi nila akong kinakausap doon sa pagiging responsable. Correct, Kasi nga correct. babae. Correct, So, correct. babae, yung pagngangalaga ng katawan, sa kanila ko yun nakuha. Yung para hindi umamo yung kilikili mo. Yung mga, I mean, di Yes, ba? babaeng-babae talaga. Oo. Para hindi umamo yung kilikili Correct. mo, dapat ganito, dapat ganyan. So, Pero mag-isa ka lang bang anak nila? no, 3 kami. Tatlo kayo. So, I have a younger brother. Ako Pero yung- kayong tatlong magkakapatid talaga kayo? Yes. Ah, So, okay. ako, yung younger brother ko, and the younger sister So, ko, panganay ka? I am the eldest. And so, But you are biologically siblings? Yes, biological siblings. Oo. And so, this is the story. I'm not sure if na-share ko to sa atin sa ETS. But I think, my biological mother, they left us months old pa lang yung brother ko. Ako ay... What do you mean they left you? Umalis siya for to work Maging abroad. OFW. OFW. Yes. Sabi ko? Yes. Yan. Pero sa The Upper Room, di mo pa nakwento. Yes. So, umalis siya for greener pasture. Yes, of So, course. looking forward into, para mabigyan kami Right. ng magandang buhay. Lahat naman ng OFW. Mga ka-OFW. Yes. Yung mga OFW, gusto nilang umalis para sa pamilya. Of course. Pero hindi naging maganda yung kanyang karanasan doon. Okay. She went home na talagang pati yung family namin devastated na sa nangyari, no? Hindi po naging maganda yung kanyang karanasan sa abroad. So, she was raped. And that's my younger sister. Okay. And so, Ang simple lang ng buhay nitong kausap natin. And so, living in small town, Right. and my sister knew it. Alam na kapatid kong babae na She growing was- up. And then, I think napakahirap din nung naging Of buhay course. niya. But, as a family, hindi namin napag-usapan lahat yun eh. Like, kung paano pinaproseso Right. sa diwa ng pastoral care. But, my mothers, na kung sino na nagpalaki sa amin nung umalis yung biological mom ko, sila na yung tumayo hanggang nag-college and all. Sila na yung nagpaliwanag sa kung anong Sila na yung nangyari. nagpaliwanag, sila na yung tumulong din sa amin. And nag-build kami ng aming mga sarili Right. with them. In fact, yung younger brother ko, ang tawag niya, siguro kasi nga dahil sa school, tinuturing na ang pamilya ay may nanay, tatay. Of course, oo. Ako, mama yung tawag ko. Mama. So, siya, ate, pero sabi niya, mama. So, yung medyo masculine dun sa mga nanay ko, ang tawag niya papa. Papa. So, kaya siya, ma and papa. So, yung growing Hindi nila up, no? tinuro yun sa amin. Hindi. Basta na lang na-identify niya na, ay, parang tatay to. Yes, Parang gano'n. Itsurang tatay exactly. siya. True. Kahit na mukha siya, kahit babae siya, ang identity niya for that, your Yes. brother is pop. Pop True. siya. Kasi dapat may mama at papa. Yeah, parang Catholic inisip school kasi niya, kami. of course, oo. Ako, parang gusto kong mas maraming dagdagan ng tanong, So, did the society ever challenge the legitimacy of your family dynamic? Ibig sabihin, may nag-question ba? Ano ka ba? Dalawang nanay mo. Parang ganon. Apektado ka ba dun? Hindi actually sa amin, hindi kasi siya masyadong pinag-uusapan. Okay. Especially nung mga time na yun. Hindi pa talaga. To think, probinsya yan eh. Yes. Pero, ito yun. For example, magpapatawag ng PTA meeting. Parents, Teachers Meeting. Association meeting. Yes. Nung nandito na yung high school ako noon, natatandaan ko to. Sabi nung yung aking lesbian mom, yung mama mo na, yung biological mom, yung mama mo na yung papuntahin mo doon. Yes. Hindi ko alam kung kino-question ba yung presence nila sa PTA. Yes, Kasi before sila naman yung pupunta. Pero, bakit biglang siya na? Even sa graduation, ang sabi sa akin ng isa kong lesbianang nanay, ano mo na yung palakarin mo? Saka si Tito Chit mo. Yung isa kong tito, na kapitbahay namin. Yes. Ngayon, I'm reflecting back, bakit kaya? Baka may nangyari noon. Dahil din nila sinasabi sa amin. And so, Tsaka para siguro wala nang tanong. wala nang tanong. Yeah. Para hindi na rin kayo maipit. True. Pero ako Diba? kasi, in-assert ko noon. So, sila, ang nag-marcha pa rin sa akin, yung isa kong lesbian mom, and then yung biological mom. And so, because yun yung pinili ko. So, technically, you grew up with not thinking na kaiba ka. Oo, yes. No? Diba? Hindi ko talaga naiintindihan. Pero meron nga akong mga natatandaan. Alam ba yung subject natin dati, GMRC ba? Values Ed something? Sinasabi na,
doon ko lang naintindihan kung ano ibig sabihin ng broken family. Kasi nga, dinidiscuss. Habi, ang pamilya na walang nanay Isa or sa walang magulang, tatay, isa sa oo. magulang or kulang ay tinatawag na broken family. oo. And then, dinagdagan pa ng teacher, sabi niya, and most of the time, ang isang pamilyang may wala ang nanay or wala ang tatay, ang mga anak ay nagiging problem child. Ayun, oo. Eh, ang bait ko, Dok. Alam mo to. Tsare. May ganun na agad eh. Tsare. Naisip ko talaga, Problem child ka kaagad, ganun. Oo. naging problem child ba ako? At lagi kong binabantayan yung sarili ko. Lagi akong conscious na, wait lang, nagiging, ano na ba ako? Too much na ba ako? Eh, yung mga ganyan. Right, And so, right. very, Kasi tumatak sa'yo yun eh. yes, Na exactly. kapag broken family ka, Baka magi akong problem oo, child. maging problem child So, ka. may ganun ako. Correct. May ganun akong mga natatandaan. Oo. Parang I mean, ang lakas ng impact nun sa'yo, no? True. Oo, And I think nga, words, kailangan hindi natin tinitake light yung mga salitang binibitawan natin. Correct. Kung paano ito nagmamarka sa mga Tama. bata. Totoo. Lalo na sa mga bata. Yes. Oo, So, ako, natatandaan ko yun hanggang ngayon na narinig ko yun sa school. Hindi, siguro na proseso ko na siya, but at that time, may impact yun. Oo. Kasi parang, kumbaga, limitado at bantay ang bawat kilos mo. True. Diba? Kasi lagi mo inisip, baka maging problem child ako. So, At saka, yung ginagawa ko ba ngayon, ang ano ba siya, angkop ba siya, Yes, tama yes. ba siya, Oo, mali okay ba sa siya? paningin niya? True. Parang ganon. So, kaya nga sabi natin nung una pa lang, ang society natin always dictates. Di ba? They dictate. Dapat may tatay ka, may nanay ka, may anak. Eh, paano yung mga magulang na ang anak ay mga aso? Yeah, Hindi na true. sila pamilya? Oh. Yung mga tipong ganon, no? Or yung mga pamilya talaga na kinakailangan nilang magtrabaho sa ibang bansa. Ako Correct. yung mga Right. OFW families, pastor's kid. Yes. Nandyan yung parents nila. Pero they felt alone kasi lagi silang naiiwan. Yes, oo. It's Paano yun? Yeah, Paano yun? Di broken na sila. Yeah, Parang so, ganon, no? Right. But when you were growing up, you were raised talaga bang spiritually, ano meron kang spiritual nutrition from the family that you grew up with? I think Kahit na sinasabing kakaiba ang family dynamics nyo? So, again, we look at spirituality in a very different manner, especially our family is Catholic. Oo. I can attest that they are religious people. Right. So, meron kaming, yung aming pamilya, meron kaming Mama Mary na iniikot. Catholic. Yes, very traditional. Na Iniikot nililipat-lipat sa yun, bahay. nililipat-lipat, novena. And then, regular nag-attend sa church. Namamanata na Correct. every mahal na araw, meron kang isang night na magpapakain ka dun sa basahan. Yung mga ganon. And then, observing traditional Catholic. So, I think in a way, because also yun din yung minana nilang pananampalataya. Correct. We hold on to faith that that love, that respect people, yung pananampalataya na mayroong pagkakawang gawa, yun yung mga nakita ko sa mga nanay ko. Correct. And to point kung gaano kalalim yung spirituality nila. Growing up in Culion, where people are segregated, Tagaloob, Tagalabas. Because of pag Tagaloob ka, may ketong ka. Yes, yun yung mga families or yung mga merong mga may keto. And then, yung mga Tagalabas, ito yung mga yung mga nag-work, yung mga pamilya, gano'n. And then, but, yung mga nanay ko, ang mga kaibigan nila, ay mga Tagaloob. Yung from their office mate, yung kanila mga iniimbita pag may mga nagdiriwang kami ng kaarawan, o Pasko, may mga family. Lalabas si mga Tagaloob. Yes, so, dun pa lang ay nakita ko na kung paano yung spirituality nila at kung paano yung pagiging nilang tao. Yes, yes. And paano yung faith nila nag-speak doon sa kanilang ginagawa. And I think it's a very important aspect nung paglaki namin. Paglaki mo. Na hindi na nila kailangan ituro sa akin ko na kailangan nirerespetuhin mo kahit mas maitim siya sa'yo. Kasi meron din kami mga indigenous people. Right. Na nandoon, oo.
So, kung paano nila nirerespeto itong Mm-mm. mga, Mm-mm. yung mga iba't ibang uri ng tao, Yes. sa kanila ko talaga yun Correct. natutunan. So, ito yung paano ka lumaki. Kasi I know that you're always in the forefront Mm, of mga pakikibaka Mm. sa maraming pagkakataon. true. Hindi lang sa pang-aapi, Mm. kundi lalo't higit, masyadong malakas o malaki ang spasyo Mm. ng LGBTQ community sa iyong puso. True, true. Obviously, dahil pinalaki ka ng dalawang lesbian True, mothers, true. no? But have you really defined humanity according to their gender? No. Have you seen a person like, babae to, lalaki to, tomboy to, ganun? Hindi. Hindi, ano? Hindi ako masyadong ganun. Hindi. Oo. And I think, Actually, marami hindi naman, ka ganon. oo, hindi ako. Hindi ka ganon, oo. Um, Kasi di ba parang sa atin, marami pa rin, whether we admit it or not, True. marami pa rin talagang bakla yan, problema yan. O tomboy yan, wala yung gagawin kundi ganyan. No? True. So, ikaw being raised by two lesbian mothers, have you looked at one person according to their gender, according to their ganon, or you just look at them as a person? As a person. Mm-mm. So, mas dun ako sa paano kaya kami kung taga-church, paano kaya kami mag-partner nito sa Sa ministry. mission work, sa Oo. ministry, paano kaya kami magkatulungan, Yan. ganon. It's a very good question because hindi siya nag-occur sa akin until tinanong mo. Oo nga no, wala ako masyadong ganon. Even I can work with both with men organization, with women, with young people. So, mas ganun lang. Nag-a-appropriate ako ng action ko based on mas age. So, ano Okay. yung mga needs and issues ng particular Right. na organizational, Yes. yung organization. Kung men ito, ano yung mga dapat pag-usapan? Kung women ito, ano yung mga dapat pag-usapan? Yes. Bata, matanda, Yes, kung bata, ganyan. yes, I Correct. adjust my Yes, language correct. and even my temperament. Correct. But, kasi pag matatanda yung kausap mo, yung temperament mo, itataas mo. Yes. Nakakabisit. Pag mga bata, of Kahabaan ng PC. yes, yung mga pag mga younger generation din naman, same. Habaan mo ng konti yung pasensya mo, at the same time, kailangan mag-change ng language para maintindihan ka nila. Correct. And so, mas ganun siguro, Dok. Kasi, correct. yeah, pero pag-iisipan ko yun oo nga no, hindi ako wala ako masyadong particular in working with, hindi ako masyadong particular sa gender. Di ba? Mas siguro, isipin ko pa, mayabang ba to? Matapobre ba to? Matapobre ba Yes, to? exactly. Ganon. Oo. So, Pero wala ka. Kasi, I guess, yung pagpapalaki sa'yo ng dalawang nanay mo, syempre, tinuturuan kanila na tingnan ng tao bilang tao. I think so too. No? Siguro may ganun Credit to your two mothers, di ba? Kasi, marami akong nare-remember na mga pagkakataon. Yung pagpasko, di ba? Nagbebenta kami ng mga prutas. Kasi yan yung maraming mga bilog-bilog. Dapat 12 na bilog. Nagbebenta kami ng mga prutas. Itong younger sister ko, meron siyang kaibigan na tangay. Ang tangay sa amin is yung tagbanwa. Okay. Tinawag niya, yung nagsisell isang ng... IP nyo. Isang IP. nyo. Nagtitinda yun ng lato. Yung lato yung sa dagat, Yes. yung green. Masarap yun. Oo, keme lato-lato. Tinawag niya Okay, at binigyan niya ng apple. As a sumbungerang, ate, baka magbilang kinuha, binigyan niya, tabibang yung kalaro niya ng ganito, ganyan. And then, hindi siya pinagalitan. Okay. Parang ako pa yung pinagsabihan na, hayaan mo, ibinigay naman niya, ano niya pala yung ganyan. Parang ako na nga yung nagsumbong. Ako na yung gumawa ng mabuti. Pero kaya... Yun pala, looking back. Yeah. Ano yung leksyon na natutunan mo doon? So, I think, yung ngayon pag naisip ko, hindi pala palaging, ano yung tama. Tama yung ginawa ko nagsumbong ako, naging tapat ako. Naging tapat Kinuha niya yung apple at binigay sa kalaro niya, binibenta namin yun. Pero, ang importante sa mga nanay ko ay, pagiging mabuting tao. Naiyak ka ba? I mean, paano maging mabuting tao? Paano yung pagbabahagi? At even at the cost of that is yung pamumuhay niyo yun di ba? Even at the cost of that. And para sa akin, in-affirm yung ano nung kapatid ko na nag-share siya dun sa kalaro niya. Yes, correct. Na walang-wala. Yes. Okay. So, you sound like you were raised by two mothers sa pag-ibig. Yeah. Unconditional love. Na hindi tumitingin sa gender,
sa race, Mm. sa sakit, may sakit yan o wala, mahirap o mayaman. So speaking about LGBTQ, has it ever influenced you pagdating sa pulpito o kaya sa pagtuturo? Di ba kasi kanina nga pinag-uusapan na wala hindi siya sumasagi sa utak mo. True. Na ang LGBTQ ay kakaibang community. Hindi kasi it's really not a different community from us because we are all humans in the first place, no? Has it ever affected you as a person? Yeah. Siguro, oo, naka-apekto siya sa akin because I think every time I stand in pulpit or speak in any spaces, because people know I'm from a family of, I have 2 mothers, I have lesbian parents. Very, iba na yung tingin. So, meron ding mga spaces na pag tumatayo ako, alam kong iniisip nila may agenda ako. Yeah. And so sometimes Right. kung hindi naman Right. LGBT or human sexuality ang topic, I will not say anything about it. But if it's a space na, for example, inimbita ako particularly to speak on human sexuality, Yes. on my experience, then I will say. But I will not always insist on People accepting. LGBT family or LGBT people. People, But I will always encourage people to be in conversation with human sexuality, to sit with LGBT people, to listen to their stories, struggles, joys, and kung paano ko. Yeah, bilang tao. Yes, bilang tao. Bilang tao. Hindi muna para sagutin kung mali ba siya, kung kasalanan ba yung pagiging LGBT or hindi. Just to sit with them and to be... Even in this conversation, we will not visit if it's sin or what. Yeah, Hindi natin pag-uusapan yan dito, di ba? So, but maganda lang na marinig natin, there are families like us, and we're real. We're so real. Yeah, And marami pa pong iba. Right. In your churches, baka hindi lang nagsasabi, hindi lang sila nagkukwento, dahil hindi nila alam na kung ligtas ba sila sa mga spaces nyo. So, I am encouraging you all to listen to them and to invite them to sit in Bible study. Kahit huwag muna nilang pag-usapan yung mga, kung LGBT ba sila or not, but always intentionally invite them. Correct. To listen to them. Converse with them. True. No? Makipagkaibigan po kayo sa kanila. Una, hindi rin lang naman ito para sa kanila, para sa sarili natin. True. Matutunan natin, ano ba ang buhay? Outside your own life. True. No, that's why, di ba, this is also an inspiration. This is one of the inspirations of the Upper Room with Pastor Doc. To talk to people, whatever and whoever you are. Kasi in all the lives of the people we will be inviting and we have invited here in the Upper Room, we have learned a lot from them. Huwag tayong magyabang na alam na natin ang lahat. Hindi mo alam Hindi mo alam. Eto nga, ang buhay mo, kahit na kakaiba siya, but here she is, no? Lumaki siyang isang mabuting tao who fights for the rights of other people and who helps those who are weak. Ano ba yun? Buhay ng Diyos yun Buhay ng Panginoong Hesukristo yun, hindi ba? Kung hindi tayo ganun, paano na lang ang mundong ito? Hindi po ba? At least we're trying. Yes, we're trying to be like Him. Yeah, it's very hard to follow Jesus. Of course. There's only one Jesus Christ. Yeah, but we try our best. And as much as we can. And we can only do so much. Yes, correct. And dahil ito ang buhay mo, have you changed the meaning of love since you are already in your 30s na ba, no? 30-something. Forever 30-something. My life will begin on April 2026. 40 ka na, te! Magsisimula pa lang po ako. Mabuhay. Yes, life begins at 40. Diba? Pero kasi, syempre iba ang ibig sabihin ng pag-ibig sa'yo noon, nung ikaw ay kasama pa ng iyong mga mothers. Iba na rin ang pag-ibig mo ngayon mula dun sa natutunan mo nung ikaw ay bata pa. True. So, how do you define love now? So, para sa akin, yung pag-ibig kasi para sa Para akin... tong ano lang slang book lang to What is love? Mas madali yata sagutin. What is love and grace for you? Yeah, love. Okay, oo. So, siguro para sa akin, yung pag-ibig, wala siyang isang forma. Yung pag-ibig ay kung paano natin
ine-expand yung sarili natin, kung paano natin Binubuksan. ang ating sarili or nililikhang muli ang ating sarili Mm-mm. para ang iba ay ang iba ay maisama Mm-mm. no Correct, sa ating buhay, sa ating Mm-mm. pananampalataya, sa Mm-mm. ating mga advokasya. Yes. At para sa akin, yung grace, yun yung tumutulong sa atin upang ibukas yung ating sarili. Kasi this is the same grace that forgives us, Right. that molds us. Of course. Oo. Sino ba tayo? Makasalanan din naman tayong lahat, Exactly. hindi ba? And so sa dami ng ating mga naging pagkukulang at hindi pa nagagawa hanggang ngayon, nandyan yung grace. Yes. Yung definition ba na yan, malaki siya ang impact ng mga nanay mo dyan? Yes, sure. Kasi kung ginive up nila ako before, kung hindi nila ginampanan yung pagiging mga magulang nila, I don't think magiging ito ako. Correct. And malaki yung kung paano nila ako pinalaki doon sa values ng pagiging tapat, ng pagiging totoo, to speak for yourself, na mga tuwiran ka. Kung sabihin man ang kinakatwiranan mo na hindi tama yan, tanggapin mo. Alam mo yung pag ikay nagkamali, tanggapin mo, pinakamahirap yan for me. Pero kasi, nung maliliit pa lang kami, palaging sinasabi na, kung nagkamali ka, tumayo ka ulit. Kung nagkamali ka sa school, pumasok ka ulit. Kung pinarusahan ka, tanggapin mo yung parusa. Kaya nga nung pinarusahan ako nung high school, nakaluhod kami kay St. Ignatius. Okay. Tinadaanan kami ng mga tricycle. Nakaluhod ka? Sabi, nagsusumo ako sa nanay, kung pinapahiya po kami, bumalik ka. May ginawa kayo. Yes. Tanggapin mo yung Grabe. parusa. I was like, I'm so, like, Why? dalago ako dun eh. May mga naliligaw ka. Di ba? Yung crush mo, anong hirap Alam mo, nun. talking to you now, having this conversation with you now, gusto ko makilala mga nanay mo. Di ba? Sa cementerio na. Oh, di ba? Parang, I know yeah. I hope I had a chance to talk to them, bring them here in the upper room with Pastor Doc. But hindi ako nagsisisi. Bakit? Because yung produkto nila, ikaw eh. So as if I'm talking to them also. So I do not see them as lesbian mothers. Yeah, I just see mothers. them people who raised a beautiful child na ito, bayad po ako dito. Hindi mo totoo yan. Di ba? So, sabi nga nila, sabihin mo, the fruit does not fall far from the tree. So, knowing you, talking to you, conversing with you, listening to all your prinsipyo sa buhay, it's as if I know them. I know them so well. Because wala kang sinabi dito, kahit i-replay natin to, puro sabi ng nanay ko, puro ganon, di ba? So who could say that lesbian mothers or LGBTQ people cannot raise a beautiful child like this? So, hello, no judgments, di ba? True. So, iisipin mo, no, kahit na i-label ng society ang isang tao as such, magnanakaw yan, lesbiana yan, pokpok yan, prostitute yan, aba, maghunos dili ka. And I Hindi think ba? yun yung task natin as ministers in the church, Yes, as correct. church worker, as followers of Jesus. Alam mo minsan, nung before, lagi akong galit, Doc. I mean, it took time also for me to learn na hindi nila kasalanan. Katulad ng sinasabi ko sa'yo nung mga before, Yeah. yung mga maraming sinasabi tungkol sa LGBT, in-effort ko din Community, talaga na bakit kaya ganun sila? And then, there are people na mga nakausap ko, for example, may isang youth, galit na galit siya sa mga bakla, ganyan. Ako, bakit? And then, naging intentional ako, youth sa church, kinausap ko. Correct, And then, I found out, meron siyang karanasan na hinipuan siya. Yeah. And so, sabi ko sa kanya, so hindi bakla ang problema mo, yung bastos na bakla ang problema. Humipo. Hindi mismo yung kabaklaan. Yes, so, sabi ko, kaya nagpapaliwanag ako na this is not about being gay. Hindi lahat ng gay ganyan. And then I introduced him to some of my gay friends na mas madre pa sa mga madre. Correct, tama. And naintindihan niya na, okay, hindi pala lahat. So, ang problema natin is not the LGBT community, but we need to teach
hindi lang The whole community. the whole community, the straight people and the LGBT people, Right. sexual ethics. Marami din namang mga sa church natin, kung makayakap, Yes. akala mo asawa nila yung niyayakap legit na nila. lalaki, legit na babae. And so, Right, yung uupuan natin yung mga Right, tao sa church, maintindihan natin saan sila nanggagaling. Right. And so, Right. I think it's very important that we sit with people and so we bridge. Paano ba natin to maitutulay? Hindi yung uupo ka, Dito susursul ka, ganyan. No, this is not about kanino ka kumakampi. I think as church worker, where do we build the bridges? Right. So these people And more so, we have to be the bridge. Exactly. Diba? And so we create space like this, like the upper room, to discuss issues na ayaw Pag-usapan. pag-usapan or Yeah, hindi pa handa sa mga pulpito, sa mga Sunday Right. school, but here they can see two pastors talking about LGBT people, talking about human sexuality, Yes. talking about bodies and sexual ethics. And so this can be a good start. Right. Oo. Kasi kailangan lang naman may acceptance, una sa lahat, no? At understanding. And vision daw. Right. Oo. Kasi lahat tayo, anak ng Diyos eh. Oo. Diba? Anak tayo lahat ng Diyos, kahit ano ka pa man. True. Diba? So, hindi naman natin pinag-uusapan po dito kung makasalanan dahil may lalaki at babae naman ding makasalanan. True. Diba? Baka mamaya mapangalanan pa natin dito. Ito lang nga, chismisan to. Kaya hindi natin pinag-uusapan dito na ang bakla mas makasalanan kaysa sa lalaki. Hindi po natin, unang-una, hindi rin po tayo may karapatan mag-judge. Yes. Na kahit sinong tao, Totoo. di ba? Kahit straight pa yan True, o true. LGBTQ yan, abay, pananagutan mo yan sa Panginoon. True. Wala na Kaya- kaming sagot dyan. Kaya Oo. maganda yung binanggit mo kanina na our goal is to explore what is the meaning of love and not labeling people, Right. but just talking about love, just Yes. talking about Yeah. what love can do to people. Mm-mm. And so if we don't give up on love, if we just love people and love the work that we do, we can never go wrong. Of course, because love transcends everything. If Exactly. not, edi wala tayo lahat dito. Dahil ang Diba? Diyos, mahal tayo kahit sino tayo. True. So, Diba? So, ayun. So, nakikita naman natin that, sabi ko nga, mula nung umpisa pa, if you are raised by people who love you, you will grow up a good person. True. You will have a good soul. You will have a kind heart. And a brave personality. True. No? Kasi, ikaw, nandun ka lagi sa harap eh. Pinaglalaban ng mga taong hindi kayang ipaglaban ng kanilang sarili. Speak for people who cannot speak for themselves. So that's how I know you eh. And you were raised by 2 lesbian mothers, no less. Tama? True. So, well, Rev, masyado nang marami akong natutunan sa inyo. Napakarami po at maraming salamat sa pagbibigay ng opportunity for the upper room to be a space for your insights, for your life story, that it's so inspirational even for me at my 55 years of living. Hindi ako natatakot magsimula ng buhay next year. At 40? Kasi siya kaya niya pang magsimula kahit... Oh, diba? Oh, sabi ko nga nung unang-unang episode namin, as long as you're alive, you can start whatever you want. Truths. As long as it will impact the lives of other people. So, Rev Carlene, you have impacted my life the first time I saw you. Thank you. Naalala mo pa nung nag-aaral ako doon sa ETS at ikaw ay aming propesora. Sasabihin ko sa'yo, excuse me, gusto maghinay-hinay sa English mo. Naalala mo yun? Tinetext kita. At saka hindi po siya kumukurap. Hindi ka kumukurap kahit pahapon na paggabi na. Gising na gising pa. Gising na gising siya at nagre-reset. Hindi ko na po siya tinatawag kasi ang tagal na po ng klase. Pagod na po ako. May gusto pa siyang itanong. Sabi ko, mag-message ka na. So, ayun, napakasarap po niya maging teacher. So, kung kailangan nyo ng tutor. So, anyway, thank you so much again, Reverend Carlene, for giving all that you have so far as I know, para sa ating mga viewers here in the upper room, to learn from your life, to be inspired by you, and to makita ang legacy ng iyong dalawang ina sa pamamagitan ng iyong buhay. Pero here in the upper room, we have 5 in 5.
Okay. Okay, are you ready? Ready. Hindi tinatanong dito kung Ready. lights on or lights off kasi Okay. wala ka nun. Chocolate or strawberry? Wala ka nun, Okay, Reverend got it, Carlene. got it. Okay, so number 1 question. Di ba you were raised by 2 moms? Mhm. Pareho bang madaldal? But you said pareho silang disciplinarian in different ways. Yung isa hindi. How is it? Yung Oo. isa hindi, mas ano siya? Mas tahimik siya. Mas tahimik Oo. siya, nagawa yun. Kasi alam mo ba ito tinanong? Yung isang bahay na may nanay at tatay, maingay na, iisa lang ang nanay. Yes. Paano kung dalawa? Mm. So, hindi naman. Hindi. Okay. Pero pareho silang disciplinarian. Pareho silang disciplinary. Very strict. Very good. So, number 2, what was your turning point in discovering your call to the ministry? Ano nangyari sa iyong buhay at nalaman mong ikaw ay tinatawag ng Panginoon upang ikaw ay maging church woman, worker of God? The first, maraming beses, but the first na sure akong tinatawag Yes. ako ng Lord was when I was in the mission area doing vacation church school. There are children asking so many questions that I don't know. It's like, bakit sila walang pagkain? Isang beses na sila. yes, So, I know God is calling me to do ministry with people like Them. them. Especially children. So, VCS, ang Yes. nagbigay daan Vacation sa'yo. church school. Doon Very ka- important. Huwag niyo pong i-give up. Lagyan niyo po ng budget. Tama. Mga Vacation local dyan, church ha? Huwag niyong school. tipirin. Huwag tipirin. Correct. True. Okay, number 3. How do you respond to people who say LGBTQ families go against biblical values? Uy! Wow! Pwede ba sagutin to? Yes. How do you respond to them? Yung mga well- LGBTQ na yan, makasalanan yan. Anak po ng mga lesbiana. Nagsisilbi sa Sa isang simbahan. simbahan. At gumagawa ng mga gawain na ginawa ni Jesus Correct. nung siya'y nabubuhay. Doesn't matter kung sino nag-raise sa'yo. Very good. Number 4. What's one lesson your moms taught you that shows up in your ministry today? Siguro yung katulad ng mention mo kanina na hanggang ngayon iniisip ko, pag tinitingnan mo ba yung tao sa gender, Apo. sa ganun, Sa matanda, bata, sa matanda, ganun. so I think when people, may mga pupunta sa bahay namin, kailangan ng bigas, kailangan ng dilata, kailangan ng ganito. Sa Palawan to? Sa Kulyon. Okay. Kung ano yung meron kami, i-share. Correct. And I think every time people come na may gusto sila, may tinatanong sila, come as you are. Yes. Okay. And I think correct. on how I do my ministry is like that. Yeah. Kung paano as you are. ka pinalaki talaga ng nanay mo, Yes. mga nanay mo, True. gano'n, no? So Kahit sino pwedeng yes. pumunta. And as faith sharpened that. Oh, of yes, course, correct, at, correct. But Through the yung years. values na yun, Yes. yung values na yun sa kanila. Na-instill na sa'yo yan, bata ka pa. True. Kasi nga, yung kapatid mo, di ba? True. Ako yung mabait dun Oo, Ako sa yung tingin mo, di nagsumbong ba? eh. Oo. Yung kinabubuhay ninyo, Oo. ibinigay pa. True. Nang walang bayad, ah. True. So, yun pa lang, ibig sabihin, ganun na kayo pinalaki ng magulang True. nyo. Okay, last question. What message do you have for young people of faith who feel like they don't fit in? Marami. Marami. Para sa mga kabataan sa church, of course, kaming mga pastor, we apologize for not creating the church safe enough for you. Correct. And my But not message, all, no? Not all naman, no? Not all, but generally, Generally. the church is not safe for young people. Every time they voice out, basta sila. Every time they speak about something, merong nasasabi. But at least we have pastors right now. At least we have more. Ngayon, dumadami na rin naman. Nagiging open na. Nagiging open na. Do not give up on church. Right. Hold on to your faith. And look for people na pwede nyo makausap. Especially ngayon, Past Doc, that many young people are struggling with mental health condition. Hindi nila alam kung sino yung kausapin nila. Yeah, oo. Kaya narinig ko yung panawagan mo sa upper room last time. Kung sino ka pa, you can ask, you can tell us Your story. stories. Oo. So, look for spaces, online man yan, or face-to-face. Visit us in our churches, Yes, to oo. talk to us, approach us, and maybe we can help you in anything that you do. So, Right. that's my message for young people.
the church is here. We are here. And don't lose hope. Yay! Wow, that's a very nice message for all of you young people there. And of course, young people at heart. Yes. Minsan kasi hindi lang naman bata ang nagugulumihanan. Totoo. Pati, Totoo. di ba? Pati may mga edad, wala nang, lalo na siguro yung may mga edad. Kasi lalo silang hindi nila alam kung saan pupunta. Dahil matanda na sila eh. And also, marami din silang mga pinagdaanan sa buhay. Yes, oo. Correct. So, oh my God, thank you so much. Thank you you. so much, Rev Carlene. Thank you Upper Room. Thank you for your generous supporters and those na nagpa-follow sa Upper Room. So, support natin. And Thank you. Yeah, this is a very good space. No, thank you. And syempre, ito yung ating goal para ang The Upper Room ay maging space for anyone who wants to tell their story so that people will be learning from all of us and be inspired by the things that you have gone through that made you who you are. True. Tama? So, maraming salamat, Thank Reverend you. Carlene. At sana po ay nabigyan namin ng justification ang iyong buhay bilang isang mabuting manggagawa ng Panginoon. Salamat. Maraming salamat. Salamat po. So, The Upper Room, ito na po ang ating episode again about our friend, Reverend Carlene. I hope sa episode na ito ay marami po tayong natutunan mula sa kanyang buhay, mula sa buhay ng kanyang mga ina. At para po sa inyong dyan na nagugulumihanan pa, please remember that people like us, the pastors in your churches, the priests, the nuns, your teachers are all there to support you and to have open space for your issues, for your thoughts, for your problems. And we will try our best to help you as much as we can. So, maraming pong salamat at ito na po ulit ang The Upper Room with Pastor Doc, and I hope I will see you again in the next episode here in The Upper Room with Pastor Doc. Magandang hapon po sa lahat at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank Bye! you. God bless us! God Goodbye! Thank you! Thank Ganda you. ng story!